Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Christy. Isang tambalanistang hindi mapigilang tumawa kapag tumatawa na si Nicole. Nakakahawa kasi yung tawa niya. Deadman na lang kapag nagtataka yung office mates ko kung bakit ako humahagalpak ng tawa habang naka-headset. Anyway, sumulat ako para hingi ng opinion ninyo sa sitwasyon ko ngayon. Kinder pa lang, best friend ko na ang kapitbahay kong si Rosie. Pagdating ng grade school, kapag hindi kami magkaklase, pumupunta ako sa bahay niya para sabay kaming pumasok at hinihintay ko siya sa classroom niya para sabay naman kaming umuwi. Noong high school, lumipat ako ng Strand first week pa lang ng klase para makasama si Rosie. Nagkahiwalay kami pagdating ng college kasi sa magkaibang universidad kami nag-aral. I felt lost. Hindi man nakagraduate ng college si Rosie tulad ko, na-pursue naman niya ang passion niya na maging singer. Sa ganda ng boses niya, madaming banda ang kumukuha sa kanya sa mga gigs. Number 1 fan ako ni Rosie. Kapag sumasali siya sa contests at tumutugtog sa gigs, ako ang pinakamalakas pumalakpak. Dahil pareho na kaming nanay at abala na sa maraming bagay, bihira na kaming magkasama. Solid pa din naman ang friendship namin. Sabi nga ng nanay niya, magkadugtong daw yata ang umbilical cords namin. Nang dumating ang COVID, bawal ang gigs kaya nawala ng kita si Rosie. Nag-shift siya sa pagbebenta ng ukay-ukay online. Maganda ang kita kaya nag-level up siya. Kumuha siya ng ukay-ukay bundle worth 40,000. Kaso, na-scam. Humihiram siya sa akin para mabayaran niya yung 40K na inutang lang din niya. Dahil wala naman akong pera, nirekomenda ko siya sa katrabaho ko na nagpapautang. Ang nakakalungkot, hindi siya nagbayad. Minessage ko siya pero hindi man lang niya binasa. Hanggang sa nakapagsalita na ako ng hindi maganda. Nasaktan kasi ko dahil sinira niya ang tiwala ko sa kanya. Ang ending, ako na lang ang nagbayad doon sa inutang niya sa katrabaho ko dahil nahihiya ako. Tambalan, ano bang gagawin ko? Magre-reach out pa ba ako sa kanya para pakinggan yung paliwanag niya? Pagsusumikapan ko pa bang i-restore ang friendship namin? O tuluyan na ba akong didistansya at kakalimutan na lang yung mahabang taong pinagsamahan namin bilang best friends? Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Christy. Hi, Christy! Ay, saklap naman ng mga ganyang klase, mga eksena, no? Minsan talaga na nakikilala natin ang isang tao ng dahil sa pera eh.
kung paano niya ito i-handle, 'di ba? Yung mga ganyang klase mga eksena. Ako naniniwala ako, Christy, that only time can heal the wounds. Totoo yan, minsan lalo pa ngayon na medyo bago-bago pa yan, marami ka pa talaga masyadong katanungan eh, 'di ba? Pero feeling ko wag mo munang i-pressure yung sarili mong magkaroon ng forgiveness agad or i-pressure si Rosie na makipagbati sa'yo or i-pressure ka agad na magkaroon ng pag-uusap, 'di ba? Kasi feeling ko, dadating din yung panahon mamimiss yung isa't isa. Or dadating yung panahon kapag naghilom na ang sugat, nabayaran mo yung 40K dun sa katrabaho mo, hindi na masakit masyado ang mga bagay-bagay, 'di ba? Na madali na yung pag-uusap kapag hindi maiinit ang ulo. Ganon. Minsan nga yung mga nagkagalit ng husto or ng matinding nagkaroon ng pag-aaway, by the time na nagkaroon ng panahon na mag-heal yung mga sugat, pag nag-usap sila, minsan nga hindi nila naaalala saan ba nagsimula? Ba't ka ba tayo nag-away? Ganon. Kasi humilom na ang sugat. Sa tingin ko lang wag mo munang i-pressure ang mga bagay-bagay. Hayaan mo muna to heal. Correct ka. Oo. Kayo yung nakakakilala sa mga sarili ninyo. Kilala mo siya since matagal na, years na more than a decade. And actually more pa, 'di ba? Ilang taon na ba sila? Hindi niya sinabi pero since para childhood 'di ba? Elementary malamang more than mga 30 for example or 20 years decades. together. Kayo 20 decades, 20 decades. Ang dami. 2,000 years old na pala sila. Hindi nyo sinabi, pwede palang ma-achieve yan. Kaya nga ano pong secret? Secret sa long life. So 2 decades na, more than, di ba kayong magkakilala? Minsan kasi mahirap din i-judge yung tao base lang sa isang pagkakamali niya. Hindi mo na kwento sa amin, hindi mo na share sa amin kung ano yung effect ng pag-reach out mo sa kanya. Baka sakaling may pinagdadaanan din siya na malubha. 'Di ba? Baka sakaling may malaki siyang problema ngayon na hindi mo alam. Kaya pala hindi siya naapektuhan ngayon yung pagbabayad niya ng pera. Ngayon gumawa ka na kaagad sa isip mo ng napakaraming senaryo na grabe, hindi na ako sinisin, tumalikod na siya sa kanyang responsibilities. Yes, that may be true, pero hindi mo na share sa amin ano yung effect ng pag-reach out mo sa kanya. Na huy, may utang ka, 'di ba? Nag-reply ba siya? Hindi daw lang, 'di ba? Ang sinabi, hindi na nagre-reply sa kanya. So nagre-reach out siya, hindi na nagre-reply sa kanya. 'Yun ang nangyari. Na-try mo na ba siyang puntahan sa bahay nila? Alam mo naman siguro yung bahay. Oo, kasi magkaibigan kayo Ako halimbawa, tayong dalawa partner, 2 decades na rin tayong magkasama. Pag nakarinig ako ng hindi maganda tungkol sa iyo, for example, 'di ba? Hindi ko basta-basta paniniwalaan 'yon. Kasi ayokong maging mababaw yung pagtingin, hindi mababaw yung pagtingin ko sa iyo. For example, ganun kalalim Hindi kunyari nagkamali ka ng isang beses. Hindi ko titingnan sa aspetong 'yon. Mas mabigat sa akin yung weight ng pinagsamahan namin. Yes. Versus doon sa isang pagkakamali, sadya or hindi sadya. Baka nga naman, magandang yan na point, partner. Baka naman may problema talaga. Oo. Kung sinasadya, baka pwede mong pagbigyan din. Yung tama naman sinabi ni partner, hindi maaaring hindi ngayon. Pero wag mong i-consider kaagad na friendship over. Yes. Wag muna. Totoo yun. Kasi minsan dapat laliman din natin yung pagkakakilala sa tao. Hindi ganun si Nicole. Sa pagkakakilala ko sa kanya for 20 years, hindi siya ganun. Hindi siya ganun. Talagang mahinhin siya. Huwag niyo ipagkalat na busarga yung bibig niya, na madaldal siya. Hindi siya ganun. Mahinhin siya. Ganun. Kasi halimbawa, may mga kaibigan din kami na gano'n. Nag-friendship over kasi mas pinaniwalaan nila yung sinasabi ng ibang tao. Yan. Ay, naku, yan na naman yung mga sausaw. Mga sausawero at sausawera na nakakapagpalabo ng relasyon. Yes. In this case, baka maging sausawero nga ang effect nito sa iyo Pero maganda naman yung sasabihin namin. Maganda naman yung papayo at hindi kasiraan ng sino man sa inyong dalawa. Oo, sumasawsaw kami sa buhay ninyo pero kasi nagpasawsaw ka naman, diba? Ikaw kayo nag-open. Correct.
Mali naman namin sa life mo, di ba? So hayaan mong sumausaw kami sa sa magandang paraan. Correct, sa pinagdadaanan mo. Correct ka. So may mga ganun kasi, may mga nag-friendship over dahil sa mga taong nakisawsaw sa kwento o sa takbo ng pagkakaibigan ninyong dalawa. Correct. Na parang itong mga, halimbawa, may mga taong sinasabing, alam mo si, anong pangalan si Cheska? Ano si Cheska talaga, hindi talaga nagbabayad ng utang yan eh. Oo, may ugali talaga yun. Ako, iwanan mo, wag mo nang ituring na kaibigan. Wag mo nang kaibiganin yan. Pag pinaniwalaan mo yun, di ba, sayang naman yung 20 years kasi depende sa pagkakakilala mo sa kanya, hindi naman siya ganon. 'Di ba? In a way, bigyan mo pa rin ng benefit of the doubt na parang baka nga may pinagdadaanan siya ngayon. 'Di ba? At affected yung pagbabayad niya ng utang kasi sa pagkakakilala mo sa kanya, hindi siya ganon. Ayan. Baka nagkaroon ng mental mental block. Oo, madami akong kilalang ganyan na mental block na yung utang hindi na nabayaran na amnesia na, 'di ba? Hindi, alam mo, kakapanood namin ng mga pelikulang mga Pilipino, baka nga naman naumpog yung ulo sa hollow block. Tapos nakalimutan niya, tapos mag-isa lang siya nakaratay sa banig ng kahirapan. Banig ng papanghi, ganun. Oo, ganun. Pwede. Kaya pala hindi nakaka-reply. Totoo, posible. May nangyari palang hindi maganda. Totoo. O di naman kaya na-scam ng isa pang beses. Kaya hindi na talaga mawari kung papaano niya gagawin ang pagbabayad. Ganun. Tapos wala na siyang mukhang maiharap sa'yo, kaya hindi na rin siya nagre-reply. Ganun. Ako lagi kong ilalagay sa isang relasyon na mahaba ang pinagsamahan. For example, hindi tayo nagkita, wala na tayo sa radyo, partner. Hindi tayo nagkita ng 10 years, for example. Tapos may narinig akong hindi magandang balita tungkol sa'yo. Sana naman hindi yung namatay na pala. After 10 years. Basta hindi yun yung naisip ko. Namatay na pala yung partner mo. Hindi ko paniniwalaan, masamanta mo yun eh. Tama! Correct. Diba kasi ayoko mababaw yung yung pagkakakilala ko. Diba kasi kilala kita eh. Nakasama kita ng 20 years, araw-araw. So hilat siya ng pagkatao mo, alam na alam ko. Memorize mo nga yung bituka ko, partner kayang kumain niya ng 10 kilong fishball. Diba na kunyari makarinig ako na si Nicole ganito, ganyan. Ay ganyan na ay talaga ba ganon? Sasakyan ko lang yung usapan mo, pero hindi ka basta-basta maniniwala. Hindi ka maniniwala kasi iba yung pagkakakilala ko sa kanya. Ang tanong ko, as an introvert, pupuntahan mo ba ako? Feeling ko hindi. Sample lang naman yun, di ba? Huwag ka naniniwala agad-agad. Okay. Sample lang yun. Diba? Kasi, so, mga ganong klaseng example. Laliman mo. Bigla tuloy ako nag-iisip na parang may ganyan, may siguro wala rin ako. Iniisip ko kung sino ba yung kakilala ko na sobrang tagal na may ginawa siya tapos parang di ako naniwala kasi alam kong hindi naman siya ganun. Isipin mo, bibigyan ka namin ng time. Kasi pala ako nag-iisip eh. Nabawa, siguro ikaw na lang, partner, kasi ikaw talaga yung 20 years kong kasama eh. Pero wala naman kasi ko nabalitaan, kaya hindi ko sure. Ay, ako marami, kukwento ko sa'yo. Ay, sige na. Tapusin na natin yung tambalang, gusto ko yan. Basta chismis. Titigil lang lahat para sa chismis. For example, ako madalas akong biktima ng ganito, ng ganun eh, na parang, alam mo si ganyan. Pasasakayin ka sa kwento. Tapos, parang sinasabihan ka tungkol sa ibang tao. Pero siyempre, iba naman. bilang civil lang naman. Hindi ka sumasawsaw na parang, huy, talaga, oo. Sinabi ko siya, totoo yan. Walang ganon. Kasi, on the first place, di naman ako ganong di ba? So, sasakyan ko lang, sige, magkwentuhan kayo. Okay. Siguro, ganyan. Tapos mamaya, maririnig ko, ako daw yung nagkwento, pinagkakalat ko daw na, ay, ganito si ganyan. Si Super pa yung nagkalat. Parang imposible lang talaga. Uy, alam mo, Nicole, ganyan. Pinagkakalat ni Super na ganyan ka. Madalas akong biktima ng ganyan. So, talaga ba? Okay. Pero syempre, hindi ko ahayaan na masira kung ano man yung pagkakakilala. Kasi nga, mas kilala mo mas malalim yung pagkakakilala mo dun sa tao kumpara sa sinasabi ng mga taong bibihira mo naman makasama. Yan. Ganun dapat yung tingin mo. So, diba? Ibig sabihin, alamin mo talaga muna, Cheska. Yes. Bago ka, mag-decide. Ngayon, kung halimbawang totoo nga, na dinedma ka, totoo nga na ganyan, yan ay yung
give yourself time na kumalma. Yes. Oo, kasi pag hyper pa kayo parehas, yung siya din hyper pa, ikaw din hyper pa, mainit pa mainit pa ang sitwasyon. Ikaw ba naman magbabayad ka ng utang, hindi mo naman inutang, 'di ba? Oo. Sino ba hindi maiinis, hindi magsusulat sa may wagang bornay, 'di ba? Magsusumbong. Napasulat ka tuloy. Masulat ka tuloy, isipin mo 40K. Sa kalooban nun, 'di ba? Yung mga ganong klase mga eksena. Kung talagang mainit pa ang lahat, kalmahin mo muna. Hayaan mo muna. Totoo. Kasi yun nga, yun Maaga yung sinasabi ko kanina, eventually mamimiss yung isa't isa Tapos ang mundo ninyo, baka maliit lang din ang mundo Akala lang natin malaki. 'Di ba? Pero maliit lang din ang mundo magkikita at magkikita kayo dahil magkakilala kayo So ang dami ninyong ang dami ninyong common friends. 'Di ba? Common interest, common na pinupuntahan, ganun. 'Di ba? So too early to decide. Yes. Ano mo muna, mag-usisa ka pa ano nangyari kay Cheska, baka naman merong hindi maganda nangyari sa kanya and again naapektuhan lang yung hindi niya pagbabayad sa iyo. Malay mo may malubha siyang karamdaman ngayon. Tama. O kaya may dinadaanan talaga na matindi na may dahilan kung bakit. Hindi namin masabi. Ano namin mag-overthink, ang dami namin iniisip Isipin ba namin hindi naman namin kaibigan niya, kaibigan mo yan. Tsaka ikaw nakakaalam kung saan siya nakatira. Correct. Mo na. Kailangan pa may memorize yan. Basic. Friend mo yun Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Gambio kay Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding na determinasyon. Yun! This portion brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Maraming ganyan na eksena. Darating talaga, i-test kayo ng at i-test yung friendship nyo ng napakaraming sitwasyon. At yun nga, ang sasalo dyan, depende kung gaano mo siya kakilala. Ano ba ang level ng iyong pagsasamahan? Correct ka. For example, si Nicole nakarinig ng hindi maganda tungkol sa akin. 'Di ba? Pag may narinig akong... Depende kung paniniwalaan mo o hindi. Pag may narinig akong hindi maganda tungkol sa'yo, minsan inisip ko, totoo ba? Parang hindi naman. Kasi nga, kilala kita. Hindi ka agad maniniwala. Yung pagkakilala ko sa'yo, parang di naman ganun. So parang iisipin ko muna. Yan. Tama. So ganun nga. Usisain mo muna. Ngayon, kunyari, halimbawa, si Nicole di niya na ako kinausap kasi naniwala siya doon sa narinig niyang hindi maganda sa ginawa ko. Mga ganon. Then, doon mo masasabi, ay, ang babaw ng pagkakakilala niya sa akin. Hindi pala taon ang makakapagsabi ng ng lalim ng samahan. Isang tao lang pala ang sisira nito. Diba? O isang sitwasyon lang pala yung sisira nito. In your case, pera lang pala yung sisira nito. Diba? We say, kahit na sabihin natin 40K yun, we say lang, kasi kung ikukumpara mo rin dun sa number of years together at yung pinagsamahan, di ba? Di ba? Sipin mo, number 1 fan ka ni Rosie. Super support ka all the way sa lahat ng mga eksena niya, di ba? Na-scam siya Yun talaga na-scam siya. At nag-pandemic. Minsan, di ba maraming gano'n na maayos ang buhay until pandemic came. Na diskaril talaga lahat. Ganon. Hindi lahat nakakabangon agad. May mga iba na hanggang ngayon hindi pa rin nakakabangon mula doon. 'Di ba? So, give them time. Ganyan. Sabi niya Terry Miss Fernandez, correct. Correct ka dyan. Investigative journalist first. Sabi ni sabi niya. Ganon. Mag-iimbestiga ka palagi. Lalo na kung gusto mong i-value yung relationship. Yung friendship na meron kayo. Totoo. Basta ako naniniwala talaga ako na na eventually magiging okay din ang lahat. Kasi meron ako mga hindi okay na mga tao na nakakausap ko na ngayon na kasi because time, yun lang yun. Because yung time, yung humilom na hindi na mabigat, ganon. So madali na yung pagpapatawad. Ganon. Tinatanong ni Alma kung tapos na daw ang Mahiwagang Burnay. Opo, kababasa lang. Rewind mo na lang. Oo. Replay. Para mapakinggan mo ulit. Halimbawa, may mga kaibigan kami biglang nag-leave the group nang hindi nakakausap.
'di ba, na hindi nakakausap ko o nausisa yung tunay na nangyari, nag-leave the group na lang. So tinanong nung isa naming kasamahan, for example, pre, ba't nag-leave the group ka? Sabi ni Nicole, pinagkakalat akong ganito 'di ba? So ang impression na grabe, Nag-leave the group agad? Ang babaw naman ang tingin mo sa amin. Sa tingin mo gagawin namin 'yon. 'Di ba? Mga ganon. So usisain mo muna. Kausapin mo pati. Kasi sayang yung time na nagkasama kayo. Siyempre, hangga't maaari, we always want to save good relationships. Tagal na yan eh. Although, minsan talaga, hindi naman porke kasama mo siya since your early childhood days, ibig sabihin friend mo na siya for the rest of your life. May mga iba na natatapos na din sa ganun eh. Tapos na din, pwede rin naman siyang tingnan as, ito na yung, tapos na yung season ng inyong friendship. Hindi, doesn't mean na kapag ka tumatanda ka na, hindi ka magkakaroon ng mga bagong kaibigan. Minsan nga kapag ka tumatanda ka, marirealize mo, meron pa pala ako pwede matagpuan na bagong kaibigan. Ganun. Isa pang dyan, depende na pwede mo i-consider. Of course, yun nga, nabanggit natin kanina yung depende sa level ng pagkakakilala mo sa tao, yung number of years that you were together. Yeah. Another consideration dito is gaano yung level ng pagpapatawad mo. Kaya mo bang magpatawad sa isang tao, lalong-lalo na kung kaibigan mo na nagkasala sa'yo? Diba? That's another consideration. Kung ikaw yung tipo ng tao na hihirapang magpatawad, then decision mo yan. Pero kung ikaw yung kaya mong patawarin ng isang kaibigan na nagkasala, then good. Tsaka hindi ka din naman perfect eh. Lahat tayo hindi perfect. Maaaring may atraso ka rin sa kanya in a way, pero pinalagpas niya rin yun kasi nga, kaibigan ka niya. True la dyan. So that's another consideration. You ask yourself. Shoutout kay Leo Jurado. Hello kay Rosalie Morales, sabi niya, pero sana nakipag-usap yung friend niya. Sana lang mag-communicate kasi ang mahirap dito kung si Cheska lang yung nag-reach out. Kapag ka yung isa ayaw na talaga mapag-usap, yun din yung problema. Ay, ito na may naalala ko, may kaibigan ako ganun din. Nung una, very active. Nangungumusta, nagpapabati pa nga sa akin eh. Pre, batiin mo naman ako. Tapos, nagulat ako, parang naging matamlay yung communication. So, ako yung nag-reach out sa kanya. Parang feeling mo something's wrong. Oo, parang ganun. Although, hindi ko naisip na negative. Na parang, bigla mo lang naisip na. Na-curious lang ako. Parang, so, ako yung nangungumusta. Tapos, ganun din, scene lang din yung messages ko. Nakaka-overthink pa naman pag nagsisin lang. Oo. So, minsan, yes, nag-iisip ka rin na parang, ano kaya? Kumusta kaya siya? Tapos, yun nga, lumipas ang ilang buwan, sumagot na siya. Sabi ko, pre, kumusta naman? Sabi niya, pre, broken-hearted ako nitong mga nakaraang buwan. Kaya naman pala, sabi ko. Kaya pala parang matamlay, parang madilim, parang hindi ka masyado nagre-react, hindi normal. Correct. So, yun nga, nung nalaman ko, nung nausisa ko, paglipas ng ilang buwan, nakipag-break pala sa jowang Koreana. Hindi pa nagmo-move on. Ayaw pa mapag-usap sa mga tao. Ang sagot niya lang, pre, tinamad ako sa buhay. Gets. So may maaaring ganun yung pinagdadaanan. So wag namang i-judge na parang, ay, initsapwera na kaagad yung friendship namin, ay, ayaw niya na sa akin, sinisin niya na lang ako. Maaaring may pinagdadaanan niya na hindi mo lang alam. Correct. So, sobrang busy. Baka sobrang busy. Minsan may mga ganun. Minsan na-overthink ako dun sa mga tao hindi nagre-reply sa akin. Bakit siya nagre-reply? Ganyan. Tapos malaman ko, kaya yun yung yun yung message, yun yung post ko kanina eh. Nag-open ng chat pero hindi naka-reply. In-open ng chat. Kasi minsan overthink ako eh. Nakita ko na sinya naman bakit hindi siya nagre-reply? Tapos malaman ko sobrang busy niya lang talaga. Alam mo yun kasi nangyayari talaga rin sa atin eh, 'di ba na in-open natin tapos hindi tayo naka-reply. Parang nakalimutan mag-reply. Or na-type mo lang pero hindi mo na-send. Correct. Nangyayari din yan sa akin. Parang tinype ko na, parang ganun. Tapos hindi ko pala na-send. Mga ganun. Malay mo ganun lang pala. Totoo. Tapos overthink ka na ng bongga. Na-feeling mo, tinatakasan niya na yung yung utang niya sa'yo. Ayaw niya na sa'yo. Nagkalimutan na. Yan. Ganun. Kinalimutan na ang inyong 2 decades of friendship. Ganun. So, laliman mo pa. Kasi kung hindi mo siya kilalang ganun, malamang there must be something wrong. Tsaka kung kaibigan ka naman niya,
Gagawa din siya ng paraan. Gagawa din talaga siya ng paraan. Ano lang yun, tarantay ko ba naman, na-scam ka ng 40K, tapos umutang ka pa, magbabayad ka, di ba nakakainis talaga? Correct. Malay mo, may sakit pala yung nanay. May sakit yung kasama sa bahay na kailangan niyang tutukan, tapos ngayon aligaga siya saan siya kukuha ng pera. Mga ganon, malay mo. Ganun. Sa mga ganon, ang dami na naming senaryo na isip. Ikaw mas may kilala dyan, punta mo na sa bahay. Kaya wag mong bibigyan ng conclusion na, ay grabe naman siya. Kasi pwede mong sabihin, hindi siya ganyan eh. Hindi yan yung pagkakakilala ko sa kanya. Di ba? Yun yung pambalanse mo para to maintain the friendship. Okay. Sino pa yung shoutout mo dyan, partner? Si Hilda Colo is watching from Tokyo. Salamat. Watching here in Milan, Italy. Kayo palagi ang kasama ko sa breakfast. Sabi ni Junette Palakpak. Hello. Palakpakan para sa iyo, Jonel. Palakpakan para sa iyo, Junette. Oo. Junette. Junette na nagbe-breakfast ngayon sa Italy. Wow. Hello kay Romeo Erica. Nakakamiss ang tambala. Nakakamiss panoorin ng live sa booth. O, dalaw na ulit. Pwede. Sabi ni Ray Robert Ocampo, tama yung tambalan. Meron akong kumpare na nag-work sa Singapore, tapos nakaka-chat ko siya. Then daily, nangangamusta ako at inabot na ng 1 taon na hindi siya nagre-reply. Pero kahapon nag-reply na siya na kaya pala hindi siya makareply sa mga messages ko kasi busy siya at na-promote pala siya sa work. Ayun. Alam ko din naman na di siya snobbish. Nagkataon lang talaga na busy siya sa work. Correct. May dahilan. Listening here in Japan habang nagbabantay na anak si Menchi De Leon. Yan. May dahilan ang lahat. Parang ano lang yan, yung BFF mo dati na madalas mong hatakin kapag nung panahon na kayo ay single pa. Eh nung nag-asawa na. Wala diba? na. Magugulat ka. Ba't kaya ang tamlay-tamlay niya sa akin? Siguro hindi niya ako tinuturing na BFF. Dami diba? mo na inisip, no? Pero ang totoo, nagiging busy lang siya sa kanyang buhay, pamilya. Buhay family. Yes. John Carlo Lera says, if once pa lang okay to forgive, pag inulit pa, tama na. You should let your friendship go. Pwede din. Hello kay Dennis Villahermosa. Naku, si Dennis, wag ka naman magpamerienda, Dennis. Huwag ka naman, nakakahiya sa'yo. Pero okay lang naman sa amin, kung gusto mo. Wala naman problema sa amin. Kami naman dito, tanggap lang. Si NN Valdez, nagpapa-shoutout from Cyprus. Hello. Shoutout from Cebu, si Shemerlin Maagad Dalagan. Sabi ni Shakara Filio, hello tambalan, ngayon ko lang ulit nalaman na may FB Live na kayo. Grabe, ang tagal-tagal na natin nag-FB Live, ngayon na nalaman, no? Hindi mo talaga masasabi na ang ano eh. Wala, hindi mo masasabi. Yung tinamad na, pagod na Friday na kasi. Friday na, pagod ako. Nakakatamad na magpaliwanag. Oo. Nakakatuwa lang. Pa-shoutout naman po, watching from New Zealand. Sabi niya Shakara Filio. Nakakapanganak ko lang from CS. Na CS. Halos bumuka na tahi ko kakatawa. O, ingat lang. Ayaw natin bumuka yan. Hello kay Ma'am Jen and Ma'am Malu na nakatutok galing kay Jovi Labayani. Salamat may kaibigan po. din kami na alala namin na ganyan. Tropa din. Nawala, naglahong parang bula. Normally talaga namang alam mo yung active bilang isang kaibigan. So mga 2 years hindi nagparamdam, nagulat kami, deactivated ang Facebook account. Sabi namin, ano kaya nangyari sa kanyang
sa buhay niya, baka naman may ganyan. Tapos sabi namin, grabe no, tinalikuran na lang yung friendship natin ng ganun-ganon. Tapos malaman-laman namin, hindi lang pala siya nakapagpaalam, nagtatrabaho na pala sa ibang bansa. Bawal ang cellphone sa Middle East nung time na yon. Tapos nag-uumpisa pa lang siya doon. So, ibig sabihin, na-busy. Sabi niya, pre, sorry, hindi ako nakapagpaalam sa inyo. Nagtrabaho kasi ako sa Middle East. Ngayon, nakabalik na ako. Inuman na. Mga ganon. Di yun. Ganon. But, ibig sabihin, dapat magpaka-busy na lang tayo sa life natin para na hindi natin ina-overthink yung mga nagsi-scene zone sa atin. Ganon lang yun. Huwag natin i-overthink yung mga nagsi-scene zone. Gabi, para ilang araw na tayo, ang aga-agang humigising. Apps. Okay. Sino pa siya shoutout mo dyan? Bakit Feel Good Thursday pala yung hashtag natin? Hashtag ko dito. Friday na, no? Pang Friday ng utak nating lahat, no? Ayan, ang bilis. Grabe naman. Alerto. Hindi pa pang Friday yung utak. O siya, exit na po kami. Ayan, enjoy your... Oo nga enjoy 168,000. Correct. Enjoy your weekend, mga kabisyo. Sana gawin nyo yung mga bagay na magpapasaya sa inyo. Kasi it's a weekend. Kailangan po natin mag-refresh, mag-re-energize. Ganon. Kidox! Bye! Take care!